Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Hello. Magandang gabi po sa bawat isa. Sabi mo nga sa katabi mo, hi. Diyan po, hi. Kumusta ka? Kumusta ka rin? Amen. So, wina-welcome po namin ang lahat para po sa ating summer camp. At lahat po ay pwedeng isama, especially po yung mga mahal natin sa buhay. Sino po dito yung pinili? Taas ang kamay. Taas po ang kamay ng mga pinili na sumama sa camp. Ayan. Kayo ba? Kayo po dyan. Sino mga pinilit? O, bisa ng mga pastor, makulit yan eh. Pinilit. Diba? Minsan, kailangang maging makulit kami para sumama sa camp. Lalo na yung mga baguhan. Amen? So, sino po dito yung first time na magka-camp? Taas ang kamay. Marami Sige po, pakibaba na po ng ating mga kamay. First time. Praise the Lord. Ako din yung makasama ko, first time din eh. Amen? So, hindi po kayo nagkamali na sumama sa camp. Bakit po? Mababago ang buhay mo. Amen? Sino gustong mabago ang buhay? Yan, lahat tayo gustong mabago ang buhay, kahit ako rin. Kahit pastor na ako, gusto ko rin umatay ng camp. Bakit? Kasi ang ganda-ganda ng gagawin ng Lord sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa amin, kundi sa bawat isa. O taas nga po uli ang kamay, sino dito ang inimbita ng pastor nila? Taas po ang kamay. O yung pastor ang nangulit. Dito po. Ay, konti ano? O yung mga manggagawa ang nangulit na sumama. Taas po ang kamay. Walang naisama yung mga manggagawa. Kaya ako po pinapatas ang kamay para makita po tayo, ano? Hindi po tayo nakarating dito kung wala pong nag-invite sa atin. Tama o mali? Diyan po sa dulo. Tama o mali? Yes, lahat tayo ay may nag-imbita para dumalo sa camp na ito. Ito po ay pigin ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus mahilig sa pigin yan eh. Gusto niya laging, nag-iimbita. Imbita. Kung hindi naman iimbitahin, wala naman pupunta. Tama? Kung hindi naman kukulitin, misa iba kinukulit ba? Meron naman na uhaw, gutom na gutom, sabik na sabik sa presensya ng Diyos. Amen? Ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa soul winning. So nakikita niyo po yan? I cannot be quiet when soul winning perishing. Save other by snatching them from the fire to others, show mercy, mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted place. So makikita po natin, At sabi pa po dito, fight the good fight of the faith. Diba tayo, pinaglalaban natin ang pananampalataya because the Word of God is Jesus. And Jesus is the Word of God, kaya tayo pumupunta sa camp. Next, ang sabi pa dito ito ang pinakamaganda eh. Kailangan mong gawin ang mga ipinagagawa ng dala sa iyo samantalang araw pa, dumarating ang gabi at hindi na ito magagawa. Tayo po ay may nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Sino po dito ang sinabihan patungkol kay Kristo? Taas po ang kamay. Walang tumataas.
Ako po, sinabihan ako patungkol kay Kristo. Pataas po ang kamay. Lahat tayo, may nagsabi sa atin kung sino si Jesus, kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, lahat po ng first time na sumama sa camp, lahat po ay merong nag-ayaya sa atin. Kahit po sa akin, may nag-invite din. So pag-aaralan po natin, what is the soul winning? O basta alam natin, mag-share tayo ng gospel, yung kapitbahay ko, sharean ko, diba? Ganun tayo eh. At ang pinaka-topic natin, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko na ibabahagi ang salita ng Diyos. Alam po ba natin na this is the last generation na wala na pong susunod? Kaya wag po tayo mag-expect na ang mundo ay magkakaroon na ng kapayapaan. Ang mundo po ay pagulong-pagulo na. Ang kagandahan ng kay Kristo, hindi tayo magulo ang isip. Amen? Stick tayo doon sa soul winning. Kasi ito po yung topic natin. Tayo nga po tumayo at tayo ay manalangin. Bilang paggalang po natin sa Diyos, aming Ama, tinataas po namin ang salita mo patungkol sa soul winning, O God. Dalangin po namin, Ama, na ito'y aming maintindihan, maunawaan kung ano ang kalahagahan ng soul winning sa buhay ng bawat isa sa amin samantalang kami ay nakakilala sa iyo. Lord, hindi kami lalabas sa camp na ito na wala kaming natutunan, na hindi namin maipapamuhay ang iyong salita, lalo na ngayong nalalapit na ang araw ng pagdating ng aming Panginoon. Wala na kaming time, O God. Kailangan na naming magpagamit sa iyo pagdating sa soul winning, O God. At alam namin, Panginoon, na sinugo mo kami dito sa sanlibutan upang ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Salamat, Panginoon, and Holy Spirit, we welcome you sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, makakaupo tayo. What is the soul winning? Diba, pag narinig natin niya, mag-soul win tayo, mag-soul win tayo. Pero ito po ba ay ating naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng soul winning? Taas po ang kamay na nakakaintindi at nakakaunawa. Sapagkat kung ito'y nauunawaan ng mga mananampalataya, lahat ng mananampalataya, to become a soul winner. Kung naiintindihan po natin kung ano ibig sabihin ng soul winning. A Christian, it is your responsibility to engage in soul winning. Ang mga Kristiyano ay dapat itinatalaga ang buhay nila pagdating po sa soul winning. No excuse. Hindi po pwedeng pastor lang ang nagsosoul win, hindi pwedeng mga manggagawa lang. Everybody na Kristiyano, you can be a soul winner. Amen? Pwede ka mag-share. Bakit ano ba ibig sabihin ng soul winning? Yung mga tao na nasa dilim, na malayo kay Kristo, you and me, a responsibility na ilapit sila kay Kristo. And that is soul winning. Yung mga nasa darkness, kailangan mong ilapit ito kay Kristo upang sila ay maliwanagan na there is only one Savior, only one God, only Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang soul winning po ay medyo nakakatakot na gawain to. Bakit? Kasi
hindi natin alam kung paano magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay natatakot magbahagi. Ang mga Kristiyano ay nagiging duwag sa pagbabahagi ng mabuting balita. Bakit? Kasi natatakot sila. Pero hindi po natin alam, this is the time na magpagamit sa Diyos pagdating sa soul winning. Wala na po, ang mundo po ay hindi na magkakaroon ng kapayapaan. Stick tayo sa soul winning kung paano ilalapit ang mga kaluluwa kay Kristo at lahat ng nasa dilim ay magkaroon ng kaliwanagan. Amen? At ang sabi pa dito, ang soul winning, yung mga nasa dilim, kailangang dali natin kay Kristo para sila ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Very simple. Amen? Kayang-kaya mong gawin to. Kasi lahat tayo ay may nagbahagi ng salita ng Diyos. At ang soul winning po, dapat po nating maintindihan, kailangan po natin itong i-practice. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwede na yung ating kaligtasan ay ating itatago. Marami pong nangangailangan ng kaligtasan ngayon. Sa panahon ngayon, maraming tao, ang dami pupunta sa impyerno. Why? Wala silang relasyon kay Kristo. Dahil ang mga mananampalataya ngayon ay abala sa mundong ibabaw, sa social media. Amen? Saan pa? Adik na. Sa Facebook. Akala nyo, adik lang sa droga ang adik, ano? Mga mananampalataya ngayon, dahil takot silang mag-soul winning, takot silang mapahiya, takot silang, yung pilosopihin. Kaya maraming Kristiyano ang natatakot na magbahagi ng salita ng Diyos. The soul winning, sharing the gospel message to lead others to salvation through Jesus Christ. Amen? Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung mga taong nasa dilim, dinadala natin sa liwanag sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabihin nga natin, Kristo. O diyan po, everybody say Kristo. So makikita po natin, ito po ay isang mensahe sa Biblia para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya po tayo na dito, pinili ka ng Diyos bago ang mga tao ay mapunta lahat sa impyerno. Ikaw at ako ay pinili ng Diyos upang magpagamit sa ministry ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ito po ay isang missionary works na dapat natin tandaan. So makikita po natin, ang tunay na mananampalataya ay madali lang magbahagi ng salita ng Diyos. Kung tayo ay binago ni Kristo, dapat makikita sa ating pagkatao yon. Amen? Una, saan? Sa pamilya. Babahaginan mo, number 1, ang iyong pamilya na ilapit sa Diyos bago mapahamak ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Second, sa kaibigan. When the last time na nag-share ka sa iyong kaibigan, maraming Kristiyano ngayon, kung ano yung ginagawa ng kaibigan, sa mundong ibabaw ay ginagawa din ng mananampalataya. Bakit? Kasi hindi na bago ang buhay nila. Kapag ka nabago ang buhay natin, tayo ay magiging liwanag sa ating mga kapitbahay. Ang problema, kaaway din ang kapitbahay. Diba? O mga kabataan, hallelujah, born again pag linggo, pagka hindi na linggo, Yose lang naman. Ano pa? Nag-hip-hop. Ayan ang mga mananampalataya eh. Marami na po ako na-encounter, pero alam niyo po ba,
You and me, tayo po ang antidote ni Kristo dito sa mundong ginagalawan. Ikaw at ako ang lunas ni Kristo para maibahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Amen? Agree po ba kayo doon? You are the cure of Jesus Christ to share the Word of God. Nagpa-practice na po ako mag-English. Why? I invited po na magbahagi about the soul winning. Abay, yung mga English na tao, tuturuan ko. Hallelujah, bahala na si Lord doon kung ano yung sasabihin ko. Amen? Bakit po? Ikaw at ako ang antidote ni Kristo dito sa lupa. Sino magbabahagi sa mga tao ng salita ng Diyos kung hindi ikaw at ako? Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan pagdating sa soul winning. Nang ako po ay dalhin ng Diyos sa isang home care, hindi ko na pa sasabihin kung saan, amen. Hello? That is the first time na magbahagi ako ng salita ng Diyos sa isang home care na ang babahaginan mo ay lahat ay matatanda. Mga bingi, hindi nagsasalita. Nakatingin lang sila sa iyo. 90 years old, 80 years old, bedridden. Alam niyo po ba, nung time na nandun ako, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ang dami pa palang hindi nababahagi na ng salita ng Diyos. Iyak ako ng iyak. Akala ko ako yun lang ang umiiyak. Meron tong isang, yung supervisor. Ang hiling sa amin ay ganito. Ipakita daw namin ang kultura ng Pilipino. Naku, patay tayo dyan. Matanda na ako, hindi ako marunong Alam niyo yung makasama ko, hinati kami sa 2 grupo. Yung iba ay mga taga-Ipugaw. Ang sayaw nila, sisiwit, gano'n. Alam mo yung mga gano'n? Ang sayaw ng grupo namin, yung team namin, pandango. Sabi mo nga sa katabi mo, pandango. Nagkagaganong kami sa harapan ng mga tao na bedridden, hindi nakakapagsalita. Abay si pastor ay matanda na hindi ko naranasan sumayaw ng la-la-la-la-la-la-la. Alam mo po yan, yung pandango, naggagaganon sa harapan ng home care na matatanda. At pagkatapos noon, merong command sa amin, go and share the Word of God. Umiiyak ako kasi, Lord, ang tatanda nila. Hindi nila narinig ang salita ng Diyos. Sila po they believe science. Pero nung sinabi sa amin, go and share the gospel. Ilay hands nyo yung matatanda. Hindi sila nakakapagsalita. Ayon sa medisina, ang huling namamatay ay ang brain. Hindi kaagad namamatay ang brain. Paano mo babahaginan ng kaliwanagan yung taong bedridden, hindi nakakapagsalita? Pero umiiyak ako, lahat kami umiiyak. Sabi ko, Lord, thank you, dinala mo ako dito, pinakita mo sa akin na kailangang ibahagi ang mabuting balita. At nung nilehans po namin isa-isa, soul winning po ito isa-isa yung matatanda, pinatanggap namin kay Kristo. Ang matatanda ay umiiyak. Tingnan mo nga yung katabi mo. Umiyak ka ba nang may nagbahagi sa'yo? In the last breath ng buhay nila, nakarinig sila ng salita ng Diyos. Isang pruweba na umiiyak sila. Sumusunod sila sa panalangin. English po, hindi Tagalog. Sumusunod sila sa pamamagitan ng kanilang mind. At sila po ay iyak ng iyak at kami po ay niyakap ng mga matatanda sa isang home care. Amen?
Palakpakan po natin ng Panginoon. Bago sila mamatay, kailangan makilala nila si Kristo. Si Pastor hindi marunong sumaya ng pandanggo. Pero naggaganon ako doon. Pagkatapos, ibinahagi ang mabuting balita. And glory to God. Isang trabaho na nakakatakot para sa mga Kristiyano, pero kailangan ibahagi ang mabuting balita. Hindi tayo pwedeng manahimik. Amen? Kaya ka nandito, sinulwin ka. Hindi pwede nating isipin ang ating mga bibig. Ay, doon po sa aming bayan, lahat po ng baryo, talagang na-house to house ko yun. Ay, dinala ako ni Lord sa ibang klaseng babahaginan. Next, isa sa binahaginan namin ay sa Ministry of Health. Okay na ba? Isa lang po itong experience. Ang mga tao ay 6-footer. Sabi mo nga sa katabi mo, 6-footer. Ang lalaki. Mga Nepralin sa Biblia sila. Mga higante. Ako hanggang dito lang. Hanggang dito lang ako. Paano mo ibabahagi ang salita ng Diyos sa mga bilanggo? Bilanggoan po yun. Ibabahagi mo ang mabuting balita kay Kristo. Ang ginawa po namin para ma-penetrate sa soul winning yung isang bilangguan, tinuruan kami ng Ministry of Health sa isang lugar, yung sayo po nilang haka dance. Yung kultura nila. Yung gaganong-ganon. Para lang makilapit kami sa kanila. Tuwan-tuwa yung mga bilanggo nung naghaka dance ang mga Pilipino. Pagkatapos, paano mo siya siyaran? Ang laking tao, ang liit-liit mo lang. Amen? Minsan, nasabi ko sa sarili ko, dinala mo ako sa lugar na ito dahil may layunin ka para ibahagi ang mabuting balita sa mga Nepralin people. Lagi kami pumupunta doon, hindi mo maisingit ang Biblia. And then one day, tinawag ako nung presidente ng Ministry of Health doon. Sabi niya, Pastora, you can lead the prayer. Napaganon ako. Wow. Sabi mo nga sa katabi mo, wow. Time ko na yon para maibahagi ang mabuting balita. Nakakatakot. Kasi ang lalaking tao nila. Pero alam niyo po, sabi ko, bago ko kayo ipanalangin, meron akong sasabihin sa inyo about the Word of God. Sinare ko kaagad yung John 3:16. Dami, mga bilanggo yan. At alam niyo po ba, nang ma-share yun, umiyak ako na ibahagi ang mabuting balita. You can be a soul winner, hindi lang pastor. Lahat tayo pwedeng maging soul winner. Kasi yan ang ating topic. Amen? Kaya po yung iiwanan ko pong mensahe sa bawat isa sa inyo, dinala po kayo dito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Amen? Ikaw at ako ang cure ni Lord para sa mundo na ating ginagalawan. Time na para ibahagi ang mabuting balita kay Kristo. Amen? May natutunan po ba tayo? Kaya alam niyo, yung nagdadala ng mabuting balita, maganda ang paa niyan. Tingnan mo nga yung paa mo. Amen? So, yun lang po, you can be a soul winner. Hindi lang kaming mga pastor, mga manggagawa, lahat kayo ay pwede pong maging soul winner. Amen? Yun na lang po. Maraming salamat po.
Ayan, so praise the Lord po. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat.